Banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng banal na salita at makaroon po ng banal na fellowship na kasama po yung mga kapatiran. Malapit na po ang dakilang gawain ng Panginoon na gaganapin po namin ng summer retreat sa itong taon at naniniwala po kami na mauna po kayo kumikilos sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat po ng mga naliligaw na kaluluwa na ininbitahan po namin. Nawa lahat po ng mga naghahanap ng katotohanan ay makarating po sa tunay na kaligtasan at pagkakilala sa inyo sa pamamagitan ng summer retreat po ito. Una sa lahat, nawa lahat po ng mga brothers sisters ay makaisa at magtulong-tulungan para sa itong dakilang gawain. Kumikilos po kayo at gumabay po kayo sa puso ng bawat isa sa amin dito. Sa umagang ito, nagtitiwala at umaasa po kami sa inyong dakilang kapangyarihan. Buksan niyo po ang aming puso at ipakita niyo po sa amin ang tamang daan na dapat naming lakaran bilang isang anak ng Diyos. Magmula sa simula hanggang sa katapusan, kayo lamang po, Panginoon, gumabay sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Juan chapter 4. Juan chapter 4, magmula verse 1. So, mula verse 1 hanggang verse 8 po, Juan chapter 4, verse 1 hanggang verse 8. Basahin po natin ito ng salitan. Ako po muna, one verse, kayo po ay yung kasunod, mga alternatively, magbasa po tayo. Verse 1, ako po muna. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Pariseo na siya ay gumagawa at nagpabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupain ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. So, verse 7, dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigip ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, bigyan mo ako ng inumin. Okay po, hanggang dito lang po. So yung main chapter po natin ngayon ay chapter 4. Ito po yung patungkol sa isang Samaritana na naligtas sa pamamagitan po ng personal counseling po ni Hesus Kristo. So para maunawan po natin yung mahalagang lesson po dito. So kailangan po natin pag-aralan patungkol sa history ng Samaritana. Kung bakit tinawag po sila Samaritana at
So, meron pong mga background story po dito. Verse 9 po, verse 9. Babasahin ko po. Sinabi sa kanya niyang babaeng Samaritana, paano nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, ito po ay kailangan po natin maunawan po muna. Hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, parang yung mga Samaritano, Samaritana ay hinamak ng mga Hudyo. So, hinamak. Okay? Binaliwala po ng mga Hudyo yung mga Samaritano. Kaya, nung lumapi si Jesus sa isang babaeng Samaritana at humingi ng isang tubig, nagtaka yung babaeng ito. Bakit isang lalaking Hudyo ay lumapi sa akin at nakiusap sa akin? Dahil parang wala silang communication sa bawat isa. Okay? Parang ibang lahi po sila. Kaya, yung babaeng Samaritana ay nagtaka. So, bakit? Paano nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana? So, tingnan po natin sa Lumang Tipan, Pangalawang Hari, chapter 17. Pangalawang Hari, chapter 17 po. So, verse 1. Chapter 17, verse 1, babasahin ko po ito. Nang ika-12 taon ni Ahaz na hari ng Juda, si Hoseas na anak ni Ela ay nagsimulang maghari sa Samaria sa Israel. At siya ay naghari sa loob ng 9 na taon. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon, bagamat hindi gaya ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Umahon laban sa kanya si Selmaneser na hari ng Assyria. At si Hoseas ay naging sakop niya at nagbaya sa kanya ng buwis. Verse 5 po. Pagkatapos ay sinalakay ng hari ng Assyria ang buong lupain at dumating sa Samaria at kinupkop ito sa loob ng 3 taon. Nang ika-9 na taon ni Hoseas, sinakop ng hari ng Assyria ang Samaria. Dinala niya ang mga Israelita sa Assyria at inilagay sila sa Hala at sa Habor, sa ilog ng Gosan at sa mga lunsod ng mga Medo. So, ito po yung alam po natin yung history ng bansang Israel. So, nahati po yung Israel sa dalawang bahagi. So, Northern Israel and Southern Judah. Tapos ano po yung capital po ng Northern Israel ay Samaria. Tapos yung Southern Judah ay Jerusalem. Okay? So, tapos yung Northern Israel ay si Hoseas po ito ay ika-19. So, siya po yung mga 19 hari sa Northern Israel. Tapos yung Southern Judah, ilan po ba yung hari sa Southern Judah? So, 20 po yung hari sa Southern Judah. So, yung Northern Israel po muna ay winasak ng Assyria. Ito po yung story po ito. Yung Northern Israel po muna, dahil mas matindi po yung kasalanan po nila, winasak po sila ng Assyria.
Pagkatapos, ano po yung ginawa ng hari ng Assyria? So, yung mga Israelita po ay dinala po saan? Dinala sa kanila. So, Assyria. Sa Assyria, tapos Hala, Habor, Ilok ng Gosan, okay, sa mga lungsod ng mga Medo. So, tapos, yung mga taga-Assyria ay dinala nila sa Samaria. So, verse 24. Verse 24. 24, basahin po natin. Ang hari ng Assyria ay nagdala ng mga tao mula sa Babylonia, Kut, Iva, Hamad at Sepharvaim at inilagay sila sa mga bayan ng Samaria sa halip ng mga mamamayan ng Israel. Kanilang inangkin ang Samaria at nanirahan sa mga lungsod nito. So, yung mga dating natira sa Samaria ay dinala sa kanila, Assyria. Tapos, so yung mga ibang lahi, mula sa Babylonia, mga iba-ibang lahi ay dinala sa Samaria. Tapos doon po sila, so tumira, nanirahan. Matagal. Okay? Matagal. Kaya habang tumatagal po sila sa, yung ibang lahi, habang tumatagal po sila sa lungsod ng Samaria, sila po ay nagiging Samaritano. Sila po yung tinatawag na Samaritano, Samaritana. Kaya parang yung halong lahi. Hindi po yung pure, yung Hudyo. So, naintindihan po ba? Ito po yung napakahalagang background story. Yung mga Samaritano, Samaritana, hindi po yung mga pure na lahi ng Israel. Halo. Okay? Hinalo ng dugo ng ibang lahi. Okay? Kaya, sa panahon po ni Jesus Cristo, pag tinawag, yung mga Hudyo po ay may pride po sila, yung mga Hudyo, may pride. Kami po ay galing inapo ni Abraham, galing kay Abraham, pero yung mga Samaritano, Samaritana, so, na-mix na lahi, hindi sila dalisay, hindi pure, yung Hudyo sila. Kaya yung mga Israel po ay ayaw nila makisama makipag-communicate sa Samaritano, Samaritana. Okay? Yung Samaritana sila, Samaritano, iba silang ibang lahi, hindi sila yung mga pure na inapo ni Abraham. Ganun po yung mga relation po nila sa Israel. Ano pa po yung problema doon sa verse 25? Sa pasimula ng kanilang panyanirahan doon, hindi sila natakot sa Panginoon, kaya ang Panginoon ay nagsugo ng mga leon sa gitna nila at pinatay ang ilan sa kanila. So, ano daw dinala ng sinugo ng Diyos? Leon. So, yung mga ibang lahi, siyempre hindi po nila kilala ang Diyos. Dahil sumamba sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi po nila kilala ang Jehovah. Hindi po nila kilala ang totoong Diyos. Dahil sanay po sila sa pagsamba sa mga ribulto, mga ibang Diyos-Diyosan. Kaya kahit nanirahan po sila sa lupain ng Samaria, sabi dito, walang takot sa Panginoon. Walang takot. Dahil, bakit walang takot? Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Kung kilala nila ang Diyos, takot o wala? May takot o hindi? May takot. Kung hindi kilala, walang takot. Kung hindi kilala, walang respeto. Okay. Kaya, ito po yung mga isang warning. Dinala isinugo ng Diyos yung mga leon. So, di ko alam kung saan galing po yung leong ito. So, galing ba ito sa mga zoo? May zoo? Manila Zoo? Leon, magaling sa Africa, dinala ng Diyos yung mga leon.
Pero ito po yung ginawa ng Diyos. Isinuga ng Diyos yung mga leon, tapos pinatay po yung mga bastos sa Diyos. Pinatay po nila yung mga hindi natatakot. Nung nakita po nila na pinatay ng Diyos yung mga ibang lahi na walang takot sa Diyos, anong nangyari? Takot. Okay. Verse 26. Kaya, nung nakita po ito ng hari ng Assyria, verse 26, kaya sinabi sa hari ng Assyria, hindi nalalaman ng mga bansa na inyong dinala at inilagay sa mga lungsod ng Samaria ang kautusan ng Diyos ng lupain. Kaya't siya ay nagsugo ng mga leon sa gitna nila at kanilang pinapatay sila sapagkat hindi nila nalalaman ang batas ng Diyos sa lupain. So, ang ginawa po ng hari ng Assyria ay paano? Anong gagawin? Okay? Paano? Yung mga ibang lahi na hindi nila alam yung batas ng Diyos, kailangan turuan sila ng batas ng Diyos. Okay? Kailangan turuan sila ng mga utos ng Diyos, lumang tipan. Yung mga Moises, kautusan ng mga Moises. So meron po silang mga kautusan ng Moises. Paano turuan sila? Kaya dinala po ng hari ng Assyria yung mga ilang pare mula sa mga Babylon, tapos nagturo sa mga ibang lahi kung ano po ang batas ng Diyos. Verse 28. Kaya't isa sa mga hari na kanilang dinala mula sa Samaria ay dumating at nanirahan sa Bethel at tinuruan sila kung paano dapat matako sa Panginoon. So, dahil walang idea sila kung sino si God, kung ano ang dapat gawin, kung ano ang hindi dapat gawin, walang idea. Kaya yung education, di ba sabi sa DepEd, education ang ano po? Solution, education. Turuan sila. Kailangan turuan sila. So, ganun din po sa ating Christian living, di ba? Mula nung ligtas po tayo, ano po ang itinuturo ng Diyos sa atin? Bible. Sa pamamagitan ng Bible, itinuturo po ng Diyos sa atin yung batas ng Diyos. Kung ano ang utos ng Diyos. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Every Sunday, every Lord's Day, every Wednesday, yun po ang nangyari sa atin. Tinuturuan po tayo ng Diyos. Linggo-linggo. Tinuturuan po tayo ng Diyos kung ano po ang kautusan ng Panginoon. Dahil dati ibang lahi tayo. Taga-salibutan tayo. Taga-mundo tayo. Okay. Ano pa? Bilang isang Koreano, so meron po, kilala ko po yung mga rules sa Korea. Kilala ko po yung mga culture sa Korea. Kilala ko po yung mga practice sa Korea. Meron din, mula nung pumunta ko po dito, so yung mga culture dito, yung mga practice po dito, hindi ko kilala. Kaya it takes time. Hanggang masanay po ako sa mga rules po dito. Ang problema po, verse 29, unit, bawat bansa ay gumawa pa din ng kanilang sariling mga Diyos at inilagay sa matatas na dako na ginawa ng mga Samaritano, bawat bansa sa mga lungsod na kanilang tinitirahan. So, nung tinuruan po sila ng Diyos, nung tinuruan po sila ng mga tamang daan, the way, tamang daan, dapat yung dating daan, yung dating way dapat, so iwanan, tama po? Yung dating ginawa ay dapat alisin. Pero yung kanilang problema, yung ginawa po nila ay kahit
tinuturuan po sila ng mga utos ng Diyos, yung kanilang dating ginawa ay tuloy pa din. Kaya dito, gumawa pa din ng kanilang sariling Diyos-Diyosan. Sariling Diyos. Dalawang hawak. Isang kamay sa Diyos, sa kabilang kamay sa dating Diyos-Diyosan. Verse 30, ginawang mamamayan ng Babylonia ang Sukot-Benot. Ginawa ng mamamayan ng Kut ang Nergal. Ginawa ng mamamayan ng Hamat ang Ashima. Ginawa naman ng mga Aveo ang Nibhats at Tartak. Sinunok ng mga Safarvita ang kanilang mga anak sa apoy na Adramalek at sa Anamelek at mga Diyos ng Sepharvaim. So, mahirap bigkasin. Iba-ibang uri ng mga Diyos-Diyosan, lahi, kanyang-kanyang mga Diyos-Diyosan, kanyang-kanyang mga... Okay. Gumagawa pa rin ng mga sariling Diyos-Diyosan. Verse 32, natakot din sila sa Panginoon, pumili sa gitna nila ng lahat ng uri ng mga tao bilang mga pares sa matatas na dako at naghahandog para sa kanilang mga dambana at mataas na dako. Sa gayon, sila ay natakot sa Panginoon, subalit naglingkod din sa kanilang sariling mga Diyos. Gayon sa paraan ng mga bansang pinakunan sa kanila. So, sa madaling salita, may asawa na siya, pero may relation pa sa ibang babae. Okay ba ito sa inyo? Pwede ba dalawang asawa? Hindi pwede. Dapat isa lang. Pwede ba dalawang Diyos sa atin? Hindi pwede. Dapat isa lang ang Diyos natin. Pwede ba paklingkuran po natin yung dalawa sa ating buhay? Hindi pwede. Dapat isa lang paglingkuran po natin. Pwede ba dalawa yung number one sa ating puso? Yung number one ay dapat isa lang. Hindi pwede dalawa, number one. Okay. So, suriin po natin yung ating sarili. Sino ba yung pinaka number one sa buhay ko? Sino ba yung pinaka number one sa aking buhay? Ang Diyos ba number one? Dapat ang Diyos po ang number one. Siya po yung lumikha sa mundong ito. Siya po yung gumawa ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Siya po yung ligtas po sa atin. Ang Diyos po ang sugo ng kanyang sariling anak, si Jesucristo, at iniligtas po niya tayo para dalhin po tayo sa buhay na walang hanggang sa langit. Kaya ito po, natakot po sila sa Diyos, natakot din sila sa Panginoon dahil nakita po nila yung leon. Nakita po nila yung parusa ng Diyos, yung palo ng Diyos. Na-experience po nila yung palo ng Diyos, dinisciplina ng Diyos, yung parusa ng Diyos. Takot. Pero yung dating Diyos-Diyosan nila, sinasamba pa rin. So, doon po sa background po ng history ng Samaria, ito po yung nangyari. Verse 33, kaya sabi po ng Diyos, verse 36, 35, ang Panginoon ay nakipagtipan sa kanila at inutusan sila, kayo ay huwag matakot sa ibang mga Diyos, o magsisiyuko man sa kanila, o maglilingkod man sa kanila, o maghahandog man sa kanila.
kundi matatakot kayo sa Panginoon. At siya ay naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto na may dakilang kapangyarihan at may nakaunat na kamay. Luluhod kayo sa Kanya at sa Kanya kayo maghahandog. So, kaya yung tunay na Diyos, okay, tunay na Diyos. Sabi po, ito po yung mga patuloy po niya i-remind sa Israelita, huwag kayong matakot sa ibang mga Diyos. Okay. Matakot ka sa Panginoon lamang. Okay. Panginoon lamang. So, huwag kayong magsiyukot sa kanila. Huwag kayong maglingkod man sa kanila, huwag kayong maghandog man sa kanila. Ang Diyos lamang po. Pero yung mga ibang lahi, so nakinig po ba sila? Hindi, dahil sanay po sila sa kanilang dating Diyos-Diyosan. Kaya, verse 40 and 41, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayunmay, ayaw nila makinig, kundi kanilang ginawa ang ayon sa kanilang dating kaugalian. Kaya't habang ang mga bansang ito na natatakot sa Panginoon, ay nililingkod din sila sa kanilang mga larawang inayuan, ganun din ang kanilang mga anak at ang kanilang mga anak. Kung anong ginawa ng kanilang mga ninuno, ay ganun ang ginawa nila hanggang sa araw na ito. Nakinig po ba sila? Nagbago po ba sila? Hindi. Ayaw nila makinig, ayaw nila magbago. Meron po silang dating kaugalian. Ano po yung dating kaugalian? Yung dating ginawa. Yung dating practice. Sanay po tayo, kaya ang isang tao po ay napakahirap mag-change. Hindi pwede masabi imposible, pero ang hirap mag-change isang tao. Yung isip nila, yung mga lifestyle. So, yung mga inborn, doon po tayo lumaki. Doon po tayo lumago, kaya sanay po tayo sa ganung mga bagay. Pero nung ligtas po tayo, sino po yung sumama po sa atin? Sino po yung pumasok po sa atin? Ang banal na Espiritu. Okay? Makapangyari ang Espiritu. Sa pamamagitan ng gabay at tulong, kaya yung una po, yung trabaho po ng banal na Espiritu ay changing ministry, changing. Okay? Yung changing. Mula sa dating kaugalian po natin. Okay? Kaya mayroon po tayong momentum. Kaya mula nung dating pamumuhay po natin, kaugalian, unti-unti, binabago po tayo ng banal na Espiritu. So una sa lahat, binigyan po tayo ng panibagong pangnanasa, yung banal na kalooban, yung holy pangnanasa, holy hangarin. Kung wala po tayong gabay at tulong ng Holy Spirit, kung walang gabay at tulong ng Holy Spirit, sumuko na tayo sa ating Christian living. Suko na tayo. Imposible po. Ang hirap, Christian living. Kung wala po tayong gabay at tulong ng Holy Spirit, mas okay na. Give up na lang tayo. Okay? Daming mga pagsubok sa buhay, daming tukso ng salibutan, nandyan pa rin. Yung ating mga pangnanasa ng laman ay malakas pa rin. Pero parang imposible po, Christian living. Kaya, hindi po tayo iniwanan ng Diyos nag-isa. So, may church, iglesia ng Diyos. Yung ulo ng iglesia ay Panginoong Jesucristo, saka yung body of Christ ay iglesia. Doon po tayo inilagay. Mula nung iniligtas po tayo, sa iglesia po ay may gabay
at tulong ng Panginoong, tulong ng Holy Spirit. Doon po tayo, habang nanatili po tayo sa iglesia, habang nag-aabide po tayo sa iglesia, doon po, lumalago po tayo onte-onte. Changes. Kahit hindi po bigla, kahit hindi agad-agad, pero small changes. Yung small growing ay nangyari onti-onti. So yun po yung ating testimony. Ganito ang nangyari. Ganito nagbago ako. Mula nung ligtas po ako, hindi ko inaasahan na naging ganito ako. Pero iba na ako, nagbago na. Sa pamamagitan ng gabay at tulong ng Holy Spirit. Kaya minsan po, pag nakikita ko po sa mga kapatiran na changes po nila sa kanilang pamumuhay Kristiyano, sinasabi ko ito ay isang miracle. Hindi ko kaya ito, hindi ito kayang gawin ng tao. Ang Diyos talaga kumilos sa kanila. Kaya nag-change, nagbago. So, nasa process po tayong lahat. Pero yung mga Israelita po, ayaw nila makinig. So, ginawa po nila ang ayon sa kanilang dating kaugalian. So, hanggang sa araw na ito. So, tingnan po natin sa Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. Verse 13 po. Isaiah chapter 1. So, magmula verse 10, babasahin ko po. Verse 10. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong mga pinuno ng Sodoma, makinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomora. Ano sa akin ang dami ng inyong mga handok? Sabi ng Panginoon, puno na ako sa mga lalaking tupa na handok na sinusunok at ang taba ng mga pinatabang baka, at ako ay hindi nalulugo sa dugo ng mga toro, mga kordero at ng mga kambing na lalaki. Nang kayo ay dumating upang tingnan ang aking mukha, sinong humiling nito mula sa inyong kamay na inyong yukuran ang aking mga bulwagan? Verse 13 po. So, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, at insenso ay karumaldumal sa akin, ang bagong buwan, ang Sabat at pagtawag ng kalpulungan, kundi kuna matiis ang kasamaan at ang banal na pagpupulong. Sabi ng Diyos, hindi ko na matiis. Ano po yung hindi niya matiis? Ang kasamaan at ang banal na pagpupulong ay sama-sama. Okay. Yung banal na pagpupulong, ano po yung banal na pagpupulong? Yung holy meeting. Holy meeting. Katulad po nito, yung Sunday service. Yung gathering, nahulo. Yung banal na pagpupulong ay katulad po mga every Sunday po, every Lord's Day, di ba may Sunday service, maraming mga religion, nagtitipon-tipon sila sa linggo. Okay. Yung banal na gathering. Pero ano po yung kasama doon? May kasamang kasamaan. Okay. Yun po yung sabi po ng Diyos, hindi ko na matiis. Hindi ko matiis. Kaya sa bagong tipan po, ganito po yung sabi po ng Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 6.
Matthew chapter 6, verse 24. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. O magiging tapat siya sa isa o hahamakin ng ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Isa pa po sa isa pang verses, Santiago chapter 4, verse 8. Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa iyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Kayong mga may dalawang pag-iisip. Dalawang pag-iisip, dalawang Panginoon. Okay? Dalawang Panginoon. So, kailangan po natin suriin yung ating puso, kung isa lang ba yung ating puso sa Diyos o may dalawang puso. Kalahating puso lang sa Diyos, kalahati sa dating Diyos-Diyosan. Ano mang dating Diyos-Diyosan po natin? Okay. Ano po yung dating number one? Yung Diyos-Diyosan po ay sa madaling salita, number one sa atin. Yun po yung dating Diyos-Diyosan. Ano po yung dating Diyos-Diyosan po natin? Number one sa ating buhay dati. Okay? Wala. Magandang trabaho. Okay? Magandang trabaho o mga maaari po yung family, okay? Yung mga anak, okay? Yung good achievement, okay? Mga successful. Dating Diyos-Diyosan. Saka yung mga enjoyable life dito. Maraming mga kaligayahan, kasiyahan. Okay? Yung family ay number one dati. Yung anak ko number one dati. Yung magulang ay number one dati. Yung mga good education number one sa akin. Good grade. O good trabaho, good job number one sa akin. Iba-ibang uri ng mga Diyos-Diyosan natin dati. Number one sa atin. Number one. Okay lang po, okay. Dahil hindi po natin kilala ang Diyos noon. Hindi pa natin kilala ang Diyos noon. Kaya, iba-ibang mga Diyos-Diyosan. Okay lang. Pero, mula nung nakilala po natin ang tunay na Diyos, totoong Diyos na creator, lumikha ng buong mundo. Okay? Siya po yung gumawa ng mundong ito. Okay? Yung dating number one ay number one pa rin sa atin. Nung kilala po natin na ang Diyos ay nagmahal sa atin. So, John 3:16, anong kabisado na po natin? John 3:16. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, na ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin. So, ibinigay niya yung kanyang tanging anak. Yun po yung number one sa Diyos. Yung tanging anak, number one sa Diyos. Yun ang ibinigay niya sa atin. Isinugo niya sa mundong ito upang mamatay siya. So, kung hindi pa malinaw po sa atin, kung malabo po sa inyo ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano kadakila, kung hindi po malinaw sa atin yung kadakilahan ng Diyos, tingnan po natin yung mga creation. Yung universe po ito. Gaano kadakila ang kapangyarihan ng Diyos. Gaano kalaki siya sa ngayon, di ba, ngayon po ay medyo kulang yung ulan, di ba? Hindi maulan. Kaya
yung mga brothers, church staff po natin ngayon, medyo nahirapan sila sa pagdidilig araw-araw. Nadidilig po sila sa mga bagong tanim na halaman, mga duranta, mga... Kasi kung walang tubig, mamamatay sila. Kaya kahit, naramdaman kong sorry sa kanila, pero walang ibang choice. Brother, kailangan magdilig po tayo ng mabuti para mabuhay sila. So, yung dilig lang, kahit dilig, mahirap. Mahirap na trabaho pag didilig. Okay? Pero pag nakikita ko, mga isang araw, mga ilang beses po, umiikot po ako sa retreat center para tapos tinitingnan ko rin po kung paano sila lumalago, lumalaki. So, doon ko po minsan naramdaman po yung mga kapangyarihan ng Diyos. Ang trabaho ng tao ay tanim at dilig lang. Pero sino po yung nagpapalago? Ang Diyos ay nagpapalago. Okay. Ganitong kainit po, tingnan nyo po, ganitong kainit po ngayon. So, mainit. So, papasok po tayo sa summer. Mainit po, pero yung mga bulaklak, nakita nyo po ba yung mga kalachuchi sa harap ng building? Kalachuchi? Habang nakadikit po sila sa sanga, so matutuyo po sila o hindi? Hindi sila matutuyo. Kahit sobrang init po, yung mga bulaklak, napaka-sensitibo po yan. Parang napakahina po yung bulaklak, yung daon, bulaklak, pero hindi po sila natutuyo. Lumalaban po sila sa init. Okay? Buhay pa. Saan galing po yung mga ganong power of life? Okay? Sobrang init pero hindi sila natutuyo. Pero once na nahulog, isang araw, tuyo na. Pag once na nahulog, okay, isang araw, tuyo na. Pero habang nakadikit doon sa sanga, yung bulaklak, okay, hindi sila matutuyo. Kahit isang maliit na damo, mga maliit na damo, okay? Habang nakaugat po sila sa lupa, okay, hindi po sila matutuyo. Galing po sa lupa, may power of life. Yung ugat. Pero pag binunod po siya, so matutuyo agad. Ang sino po yung nagpapabuhay? Sino po yung nagpapalago? Yung mga buhay sa mundo ito. Yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung hindi malinaw po sa atin yung kapangyarihan ng Diyos, tingnan nyo po yung creation. Kung hindi malinaw po sa atin yung pag-ibig ng Diyos, tingnan po natin yung cross ni Hesus Kristo. Okay? Kung gaano kamahal po tayo. Yung number one sa Diyos, yung pinakadugtong anak ni yung tanging anak, si Jesus, ay isinugo niya, give up. Isinugo niya sa mundo ito, tapos hinahayan po ng Diyos na mamatay po siya sa cross. Dumanak po yung kanyang dugo. So, mula nung nakilala po natin ang totoong Diyos, na lumikha sa mundo at nang mahal po sa atin. So, yung number one sa buhay ko ay dapat ang Diyos ay number one. So, lahat po, mga family, mga anak, galing sa Diyos yan. Galing sa Diyos. Kung hindi ka matalino, paano mag-aaral? Yung katalinuhan mo ay galing sa Diyos. Ginamit lang natin yung mga katalinuhan. Kung hindi malakas yung ating katawan, paano po tayo magtrabaho? Okay. Kung walang lakas sa ating katawan, kahit gustong-gusto natin magtrabaho at kumita ng malaki, pero kung may problema sa katawan, paano po tayo magtrabaho? Yung ating katalinuhan, yun ang ginagamit natin sa ating pag-aaral. Yung ating mga kalakasan ng katawan ay galing sa Diyos. Yung pamilya, galing sa Diyos. Yung anak natin ay galing sa Diyos. Dapat ibalik natin sa Diyos yung mga anak natin. Habang nasa atin pa, kailangan sila alagaan ng mabuti
para lumaki sila ng maayos. Tapos, kailangan turuan sila ng Bible, Words of God, para maligtas po sila. Sa tamang panahon, dapat ligtas po sila. Kailangan lumago sila sa church. So, para magamit po sila ng Diyos, para sa maluwalhating kalooban niya, kailangan ibalik po natin sa Diyos yung mga anak. Ang Diyos ay number one. Yung dating Diyos-Diyosan, dati nating pinaglingkuran ay kailangan iwanan. Kaya sabi dito, lumapit kayo sa Diyos, siya ay lalapit sa iyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, pabanalan ninyo ang inyong mga puso. Pabanalan ninyo ang inyong mga puso. So, kayong mga dalawang pag-iisip. Dalawang pag-iisip ay hindi banal. Isang isip lang. Okay. So, alam ng Diyos kung ilan yung ating puso. Minsan, tatlong puso. Tatlong number one. Minsan, 4 na number one. Pwede ba 4 na number one? Number one po ay dapat isa lang. Isang pinakamahalaga sa atin. So, balik po tayo sa John chapter 4. Verse 9. John chapter 4, verse 9. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kaya, yung Samaritana po, ay ginamitin po nila sa kanilang pagmumura, paglalay. Kaya John chapter 8, verse 48. John chapter 8, verse 48. Sumagot ang mga Hudyo sa kanya, hindi ba tama ang aming sinabi na ikaw ay isang Samaritano at meron kang demonyo? So, pag sinabi natin, demonyo ka, okay lang ba sa'yo? So, bastos yan, di ba? Demonyo ka. Ganon din po, Samaritano ka. Isa kang Samaritano ka, parang ito rin po yung mga bastos, bad words sa panahon po ni Jesus. Hindi ba tama ang aming sinabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? So, kaya, yung bad word talaga yung Samaritano, Samaritana. So, hindi kayo, iba kayo, ibang lahi kayo. Ibang lahi kayo, hindi ka kabilang sa Hudyo. Banal na grupo namin, yung Hudyo, mga lahi, banal na lahi, hindi kayo kasama, hindi kayo kabilang. Tabi-tabi lang. Yun po yung Samaritano sa panahon po ni Jesucristo. So, may lesson po tayo dito. Bakit si Jesus po ay lumapit? Bakit lumapit si Jesus sa isang babaeng Samaritana? Para lang uminom ng tubig? Hindi po. Yung tubig po ay mga isang paraan lang para mag-usap sila. Yung tubig ay mahalagang topic. Yung mahalagang topic po sa counseling po ni Jesucristo sa John chapter 4, nakikita po natin dito 3 mahalagang topic na ginamit po ni Jesus sa kanilang counseling. Yung unang topic ay tubig. Kasi alam ng Diyos, alam ni Jesus na itong Samaritana ay nahirapan siya sa pag-igip ng tubig. So, anong oras po nung umigip po itong babae?
Tanghali ang tapa, di ba? So, 12 o'clock. Okay, noon. Mainit po, di ba? Mainit. Mainit. Okay. Sa ganitong panahon, mainit. Pag-igip ng tubig sa yung balon, mahirap. Bakit yung babaeng ito ay pumunta sa balon sa init? Dahil gusto niya maiwasan yung ibang Hudyo. Kasi ganun po yung mga relation po nila. Kaya pinili po ng babae yung oras na ito para sa init, di ba, walang ibang mga maraming tao, konti lang. Maaari walang ibang mata, walang tao. Kaya yun po yung pinili po ng itong Samaritana sa kanyang oras ng pag-igip. So, si Jesus po ay lumapit kay kasabi itong Samaritana para sa kanyang kaluluwa. Okay. Yung tubig, yung topic, pangalawang topic ay asawa. Okay. Yun ang mahalagang topic po sa ating buhay. Yung tubig. Kung walang tubig, patay tayo. Ilang beses po uminom po tayo ng tubig. Yung ating katawan ay 70% po, 70% ng ating katawan ay tubig. Kaya hinahanap natin yung tubig. Pag dry po, kung konti lang tubig iniinom, maraming sakit mangyayari. Kaya uminom tayo ng maraming tubig, yung plenty water. Bawasan yung kape. Bawasan yung energy drink. Bawasan yung soft drinks. Okay? Yung tubig po ay mas maganda, tubig. Buko juice, pwede rin, buko juice. Pati yung asawa. Mahalagang topic. Asawa. Yung itong Samaritana, nung sinabi ni Jesus sa kanya, tawagin mo yung asawa mo. So verse 16. Sinabi sa kanya ni Jesus, umalis ka na. Tawagin mo ang inyong asawa at bumalik ka dito. Ang babae ay sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala akong asawa. So yung mga topic po ito ay gusto ginamit po ni Jesus yung topic po ito. Ibinago po ni Jesus yung topic para yung itong Samaritana ay mabuksan yung kanyang puso. Ito po yung pinakamahirap na bahagi sa buhay niya. 5 asawa. Dati, sapagkat nakaroon ka na ng 5 asawa at kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito. So, bakit binago ng Diyos yung topic ito bigla? Bakit bigla binago ni Jesus yung topic ito? Yung dati, unang topic ay tubig. Unang topic po ay tubig, pero yung Samaritana po ay hindi po niya nakuha po yung lesson doon. Ang teaching po ni Jesus ay patungkol po sa spiritual na tubig. Kahit nag-umpisa po sa mga physical na tubig, pero yung pinaka-lesson na gusto ni Jesus iparating sa kanya ay spiritual na living water. Yun po yung salvation. Yung salvation po ay laging topic po ni Jesus. Sa buong Biblia po, lalo na po sa itong Gospel of John, sa lahat ng nangyari po, yung mga topic po ng sakit, topic po ng pagkain, kahit anumang topic pinipili mo, yun po yung mga illustration ng salvation, kaligtasan. Yung salvation, kaligtasan, yun po yung kalooban ng Diyos. Buhay na walang hanggan, yun po yung pinakakalooban ng Diyos. Kaya ginamit po ni Jesus lahat po ng mga illustration, mga tubig. Mahirapan ka sa pag-igip ng tubig.
Pero gusto po ni Jesus iparating sa kanya yung tubig galing sa Diyos. Yung asawa, nahirapan ka ngayon sa asawa mo ngayon. Pero ano po yung mga teaching po ni Jesus dito? Sa buhay dito, sa mundo, walang tunay na kaligayahan. Yung tunay na kaligayahan, kasiyahan, yung happiness ay galing sa Diyos. Wala dito sa lupa. Wala dito. Yung 5 asawa mo, hindi yan totoong asawa mo. Yung kasama mo ngayon, hindi rin totoong asawa mo. Ibig sabihin, kulang pa. Hindi pa kontento po tayo sa ating buhay. Kahit anumang mga ibinibigay ng salibutan sa atin, kahit anumang ibinibigay ng mundo sa atin, may kulang pa sa buhay. Bakit? Yung ating hangarin sa puso ay hindi po patungo sa mga nakikitang bagay. Kaya yung dalawang topic po ito ay napakahalaga po sa ating buhay. So, verse 10, sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa inyo ay nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. So, tubig na buhay. Living water. So, tubig na buhay. Ito po yung topic ni Jesus. Tubig na buhay. Living water. Hindi ito brand ng tubig. Magandang brand, di ba? Absolute. Summit, magagandang brand. Yung living water, hindi po ito mga nakikitang tubig. So, tingnan po natin sa Bible. John chapter 7, verse 37. Anong tubig po ay masarap dito sa Philippines? Anong bottled water? Anong tubig masarap dito? Natural water? So, sa akin po, nature spring may masarap. Parang matamis. Parang matamis siya. Tapos hindi ganun mahal. Noong pumunta po ako sa Romblon, Sibuyan Romblon, nakita ko po doon sa beach, lumalabas yung tubig. Okay? Yung fresh water ay lumalabas doon sa beach. Hindi po yung salt water. So, napakasarap. Sabi po nila, yun daw yung mga sa Cagayan de Oro, meron din po yung mga, so doon din daw yung mga kinukuha yung tubig para sa nature spring. So, masarap na, matabis na tubig. So, 37, nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Sino mang uhaw, lumapit sa akin, uminom. Anong uri ng tubig po ito? Nature spring? Hindi po ito. Hindi po ito physical na tubig. Okay? Yung uhaw natin sa katawan, yung gutom natin sa katawan ay mahalaga sa atin. Kaya kailangan po natin kumain, kailangan po natin uminom. Okay? Kasi malaking problema po yung gutom. Pag walang pagkain, patay tayo. Pag uhaw po tayo, kung walang tubig, malaking problema po yan. Yung ating mga physical na needs sa buhay. Kung walang bahay, malaking problema. Kung walang tiraan, kaya kahit papaano, gumagawa tayo ng sariling bahay, tapos kumakain po tayo, nagluluto, tapos umiinom.
Si Jesus sumigaw dito, sino mang nauuhaw, lumapit kayo sa akin, uminom. Verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso, dadaloy ang mga ilok ng tubig na buhay. So, living water. Tubig na buhay. So, tubig na buhay, buhay na tubig, the same. Okay? Tama po? Tubig na buhay, buhay na tubig. Verse 39, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Unit ito ay sinabi niya tungkol sa Espiritu at natatanggap ng mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinakakaloob ng Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Yung tubig na buhay, ano po ito? Tubig na buhay? Ito ay tungkol sa Holy Spirit. Holy Spirit. Living water. Okay? Hindi po ito ating mga physical na gutom o physical na uhaw. Holy Spirit. Sino po yung tumanggap ng Holy Spirit? Yung mga naligtas. Yung mga nakinig at yung mga nagsisisi at nanampalataya sa Ebanghelyo, sila po ay tatanggap ng Holy Spirit. Sabi po dito, tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sino po yung tatanggap ng Holy Spirit? Yung mga sumasampalataya sa Kanya ay tumanggap ng Holy Spirit. Ay laging kasama po ng isang taong ligtas, Holy Spirit. Revelation chapter 22. Revelation chapter 22 verse 1. Revelation chapter 22 verse 1. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilok ng tubig ng buhay na naningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ang Kordero. Verse 2. So, basahin po natin, 3, 2, 1. Sa gitna ng lansangan ng lunsot, sa makabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay at namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. So, yung buhay po ay galing sa tubig. Kung walang tubig, walang buhay. Yung buhay po, yung tubig po ay life-giving. Okay? So, ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilok ng tubig ng buhay. Ilok ng living water. So, tubig ng buhay. So, naningning ng gaya ng kristal. Saan po ba lumalabas yung tubig ng buhay ito? Mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Mula sa Diyos. Sino po yung Kordero? Mula kay Jesucristo. Yung banal na Espiritu po. Okay? Mula sa Diyos. Mula kay Jesucristo. Sa gitna ng lansangan ng lunsot, sa makikibilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga, 12 iba't ibang bunga. Okay. Masasarap na bunga. Sa bawat buwan, ang mga dahon ng punong kahoy para sa healing, pagpapagaling sa mga bansa. Ito po yung healing, yung salvation. Kaya verse 17 po, verse 17.
Ang espiritu at ang babaeng kakasalay nagsabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, ang mga nauuhaw ay pamarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. So, sino po yung inimbitahan? Yung mga nauuhaw. Okay. Okay. Yung mga uhaw. Uhaw saan? Uhaw sa Diyos. Okay. Uhaw sa makalangin na bagay. Yung mga nakikitang bagay, yung mga makamundong bagay, okay, walang kontento po tayo dito. Kahit hindi pa tayo mayaman, kahit wala po tayong experience ng kayamanan, pero may idea po tayo. Kahit may pera, hindi rin masaya. Mga ilang araw lang masaya, pero hindi tuloy-tuloy masaya. Kahit lipas sa malaking bahay, ilang araw, masaya, pero hindi tuloy-tuloy. Sanay po tayo, sanay. Nasasanay po tayo sa mga sitwasyon po natin. Yung tunay na kaligayahan ay dumarating po sa atin kapag nakilala po natin ang tunay na Diyos at naunawaan po yung kanyang pag-ibig, kung gaano kamahal ako ng Diyos, kung gaano kahalaga ako sa paningin niya, at ligtas na ako, dadalhin niya ako, ginawa niya akong anak. Dadalhin niya ako sa buhay na walang hanggang sa langit. Doon po, dumadaloy po yung living water. Masaya. Sa lumang tipan po, sa Ezekiel chapter 47. Ezekiel chapter 47. Verse 1, ibinalik niya ako sa pintuhan ng bahay at narito, ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan ng bahay sa dakong silangan, sapagkat ang bahay ay nakaharap sa silangan. At ang tubig ay umaagos mula sa ilalim ng dakong kanan ng bahay, mula sa timok ng dambana. So nakita rin po ni Ezekiel, propetang Ezekiel, mga similar, halos the similar yung mga bagay. Yung tubig ay umaagos mula sa ilalim ng dakong kanan ng bahay. Ito po yung mga templo, nakita po ni Ezekiel. Tapos, yung tubig po ito ay dumadaloy, lumalalim, tapos verse 8, verse 9. Sa pamamagitan ng tubig po ito, okay? Magmula verse 7, babasahin ko po. Sa aking pagbalik, narito sa pampang ng ilog ang napakaraming punong kahoy sa makabilang panig. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay umaago sa dakong silangan lupaan at bababa sa Arabia. Sila ay aagos patungo sa dagat. Ginawang paagusin sa dagat, ang tubig ng dagat ay magiging sariwa. 9, at mangyayari na bawat nilalang na may buhay ay dumadami ay mabubuhay saan man dakong umaagos ang tubig. At makakaroon ng napakaraming isda, sapagkat ang tubig na ito ay darating doon, ang tubig ng dagat ay magiging tabang, kaya lahat ay mabubuhay saan man dumating ang ilog. Verse 12, at sa mga pampang ng ilog sa silang
isang dako sa kabila at tutubo roon ang lahat ng uri ng punong kahoy bilang pakain. Ang kanilang mga daon ay hindi matutuyo, ni mawawalan man ng kanilang bunga, kundi magbubunga ng sariwang buwan-buwan. Sapagkat ang tubig para sa kanila ay umaagos mula sa sanktuaryo. Ang kanilang bunga ay magiging pagkain at ang kanilang daon ay pampagaling. Yung tubig po ito ay umaagos mula saan? Sanktuaryo. Ito yung galing sa Diyos. Ito yung living water. Living water. Yung tunay na aliw ay galing sa Diyos. Yung tunay na kagalakan, galing sa Diyos. Huwag po tayo masyadong umaasa sa tao. Okay? Huwag po tayo masyadong umaasa sa ibang tao. Okay? Yung tunay na pag-asa po natin, yung tunay na kaligayahan po natin, yung kalakasan po natin. So lahat po ng mga kailangan po natin ay galing sa Diyos. Kung saan man dumating po yung tubig po ito, anong mangyari? Kung saan man dumating po yung tubig po ito. Okay? So, mamatay sila, mabubuhay sila. Tumutubo, tapos tumadami yung daon, magbubunga. Okay? So, yung puso po natin, kamusta yung ating puso? Dry po ba yung ating puso o medyo sariwa na yung ating puso? Kapag naraman po natin yung dry na ako sa daming pagsubok, dry na ako sa daming mga problema sa buhay, dry na ako, dry. Kung ganun po, kailangan po itong tubig. Galing sa Diyos. Okay? Galing sa sanktuaryo, galing sa trono ng Diyos at Kordero. Kung saan man dumarating po yung tubig po ito, anong pangalan ng tubig ito? Living water. Yung living water po ay nagbibigay ng buhay. Nagbibigay ng buhay. So John chapter 4, balik po tayo sa John chapter 4. Verse 10. Verse 13 po, verse 13. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. So, anong klaseng tubig po ito? Ito po yung galing sa Diyos. Okay? Hindi na mauuhaw. Isang beses uminom, hindi na mauuhaw. Meron po ba ganitong tubig sa mundo? Wala. Ito po yung galing sa Diyos. Made in heaven ito, made in heaven. Hindi po ito nature springs, hindi po ito yung mga bottled water. Okay? Kapag tuwing umiinom po tayo ng tubig, okay, isipin po natin ito. Mauuhaw pa din. Once na kahit umiinom tayo ngayon, pero mauuhaw pa din. Kahit kumakain tayo, magugutom pa rin mamaya. Yun po yung mga illustration. Para sa katawan po yan, habang buhay pa. Habang buhay pa tayo, kailangan kumain, kailangan uminom, kailangan gamot. Habang buhay pa. Pero may expired date. Okay? Expired date. Pag binibili po natin yung mga grocery sa minsan, mga tinitingnan po natin yung expired day. Yung itlog. Mga ilang araw po expired date? Isang buwan? Pwede? Expired date. Pag
Kaya anong itlog pinipili po natin? Yung mga bagong dumating o medyo matagal na dumating? Oh, bagong dumating dahil mas matagal yung expired date. Mas malayo pa yung expired date. Yung kayong bago. Yung sa buhay po natin, palapit yung expired date. Okay? Hindi pwede baguhin po ito. Hindi pwede extend. Pagkatapos ng buhay po natin dito sa lupa, kahit mayaman o hindi, kahit patalino o hindi, kahit anong sitwasyon, okay? Kung matapos natin yung ating buhay dito, yung totoong buhay po natin ay makumpisa. Totoong buhay po yan. Yung buhay po natin dito ay, preparation lang, preparation. Rehearsal na lang, rehearsal. Yung main stage po, hindi po ito main stage. Maraming mga tao, akala po nila, ito po yung main. Ito yung mahalaga. Yung 78 years na buhay dito, ito po yung main stage ko. Dapat, masaya ko dito. Pero walang tunay, mauuhaw pa rin po tayo. Magugutom pa rin po tayo. Wala po dito tunay na kaligayahan. Ibig sabihin, hindi po ito main purpose. Habang buhay pa tayo sa mundo ito, so ligtas na tayo, masaya tayo. Salamat po sa Diyos, ligtas na po tayo. So, nung binigyan po tayo ng pagkakataon na makinig ng salita ng Ebanghelyo, nakinig po tayo ng mabuti, at naunawan po natin yung salvation. Salamat po sa Diyos. Yung natitirang buhay sa mundong ito ay para sa mga ibang mahal ko sa buhay na hindi pa ligtas. Paano sila? Ako okay lang. Salamat sa Diyos. Pupunta ako sa langit. Ready na ako. Handa na ako. Kahit kailan, kukunin ako ng Diyos. Salamat po. Hanggang dito lang, yung buhay ko okay lang. Pero paano yung mga mahal ko sa buhay na hindi pa ligtas? Anak. So, yung mga magulang, yung mga kamag-anak, hindi pa ligtas, hindi pa ready sila. So, yun po yung mga mission po natin sa buhay. So, isang biyaya, yung sa Counselor's Fellowship, anong verse? Na biyaya and responsibility, anong kasama? Akibat? Kaakibat. Kaakibat na responsibility. Kaakibat. Alam niyo po ba kaakibat? Okay. Kaakibat. Tama po ba yung spelling? Kaakibat na responsibility. Responsibility. Kasi first time ko po nakita ito, kaakibat na responsibility. Ito po yung trabaho po natin, yung mission po natin. Masaya lang, pero walang ginagawa para sa Diyos. May question po ako dyan sa inyong kaligtasan. Salamat lang. Hanggang dyan lang po ba yung ating salvation? Hindi po. Kung naunawan po natin yung tunay na pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos na given by grace through faith. Dapat, i-share po ito sa mga mahal mo sa buhay. I-share. Yan po yung dapat kasunod. Kung salamat lang, tapos walang mga plano para i-share sa mga mahal mo sa buhay, di ba may question po ako dyan? My question.
So isang Christian living po ay nakumpisa po doon sa biyaya, grace. By grace, ligtas. Na-save na ako, salamat. Tapos, the next stage po ay, ano ang isusukuli? Okay. So, kaakibat na responsibility. So, may connection, may konektadong award, kantimpala. Okay. So, anumang ginagawa po natin sacrifice, may award, kantimpala sa langit. Verse 15 po, verse 15. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigip. Naintindihan pa ba ng babaeng ito yung point? Hindi pa po. Yung focus po ng babae, physical na tubig. Nung sinabi ni Jesus, kapag uminom ka ng tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw pa, magpakailanman. Nung narinig po ito ng babae, Ginoo, meron pala ganong mga tubig na once na drink, hindi na mauuhaw? Bigyan mo ako ganong tubig para hindi na kailangan umigip pa, pagod na ako. Physical na tubig pa, nasa isip niya, physical na tubig. Ganun po yung mga minsan nangyari sa atin. Ang lesson po ng Diyos ay makalangin na bagay. Pero yung ating hinahanap ay makamundong bagay pa, makamundong blessing. Makamundong blessing. Para hindi pumarito ako, upang umigip. Malayo po yung hinahanap ng itong babae. Doon sa gusto ng Diyos ibigay sa atin. Kaya dito po, ang ginawa ni Jesus, yung topic ng tubig ay hanggang dito lang dahil hindi niya nakuha. Kaya binago po ni Jesus yung topic. Anong topic? Pangalang topic? Asawa. Sige, pag-usapan natin yung asawa. Mas practical ito sa inyo. Kaya yun po ang topic po natin next week. Okay? Patungkol sa asawa. So ngayon po, pinag-usapan po natin tungkol sa background po ng Samaritano. Tapos kung anong kasalanan po nila sa panahon po, yung mga galing sa ibang mga bansa. Yung lahi galing sa ibang bansa. Natakot sila sa Diyos, pero naglingkod sila, gumawa pa rin po ng mga Diyos-Diyosan para sa kanila. Dalawang puso, dalawang Panginoon, dalawang pag-isip. Okay? Dalawang number one, hindi pwede sa ating buhay. Kaya, so, dapat isa lang po yung ating paglingkuran sa buhay, tapos yung mga meaning po ng living water. Okay? Kung matuyo po yung ating puso, so, lumapit po tayo. So, padaloy po yung tubig ng ito sa ating puso. Buksan po natin yung Bible, pakinig po tayo ng sermon, sumama po tayo sa fellowship. Doon po, umaagos po yung living water. Dumadaloy po yung living water sa Bible. Ito po yung bukal. Yung habang nagsa-sermon, nagkikinig ng sermon, doon po, so bumabalik po yung mga living water. Nasa atin na, nasa atin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong mensahe na ibinigay niyo po sa amin. Nawa patuloy po kami sa aming paglingkod po sa inyo. Higit kaysa anumang bagay sa aming buhay. Naniniwala po kami na kayo po ang makapagbigay ng tunay na kaaliwan at kalakasan at kaligayahan sa aming puso. Tulungan niyo po kaming lahat upang mas lumapit po kami sa inyo at tumanggap ng masaganang biyaya at pag-ibig ng Diyos.
Gamitin niyo po ang lahat ng mga kapatiran dito para sa dakilang gawain mo na ipahayag ang Ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa. Mauna po kayo kumilos sa bawat isa sa amin at sa mga puso ng mga iniimbitahan po namin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.